guys, mga sisters, maayong buntag sa inyong lahat. Tumatanggap rin ba kayo ng ano guys, yung GCash bayad? Kasi ako tumatanggap ako kasi ano sayang din yung ano benta, di ba? Kaya pag may bumili na ano GCash ang bayad, okay lang. Kasi pera rin naman yun, papasok din naman yun sa ano. Kasi pag may magpa-cash out, ganun din naman pag magpa-cash out bibili din sa'yo. Sorry, tanggap ko nilang ng ano. Saka pabor din sa kanila yan pag wala silang cash, diba? Mas nakakatipid sila pag cash out pa tapos bibili. Dito na, GCash na ibayad pag walang cash, diba? Ganun din naman pag mag ano sila, cash out sila, bibili din sa'yo. Tanggapin mo nilang GCash bayad. Kasi naman uutang, bawal utang. Hindi ako nagpapautang kasi mahirap maningil. Sakit sa ulo maningil. Di bali nang walang pinta basta ano, walang utang. O di ba? Andyan lang yung paninda mo. Hindi mo magpautang ka, tagal bayaran, di ba? Tapos dadaan-daanan ka lang, kakalimut-kalimutan lang. Tapos pag singilin mo, nagagalit pa. Sila pagalit sa'yo, sama pang loob sa'yo. Huwag ka nalang magpautang. Kasi pag pautang ka, pag hindi nagbayad, nasama loob mo sa kanila. Kakaroon ka tuloy ng kaaway. Pati mga kaibigan mo. Parang pag hindi nagbayad, parang maging kaaway mo na rin. Kasi siyempre, pag dumaan yan, pag hindi pa nakabayad sa'yo, may utang, doon dadaan sa'yo. Siyempre, iiwas yan kasi baka isip niya, sisingilin mo, di ba? So, magkakaroon ng gap yung ano niyo yung pagkakaibigan niyo. Huwag ka na lang magpautang. Total, yung mga paninda mo, hindi naman masira yan. Hindi na binta. Diyan lang yan. Yan ang kagandahan sa grocery guys. Kasi ano, kahit hindi mabinta, hindi nasisira. Tagal na ma-expiration mo. Taon ang expiration mo. Kagaya ng karne gulay na ano, daling masira, grocery. Ako, yan ang negosyo na maganda. Sitting pretty, kumpante ka lang. Kasi okay lang, pag walang benta, no problem, di ba? Bukas, di ba? Hindi kagaya karne, presyo. Ano ka dyan? Fresh. Ano ka yung karne isda, yung ano ka ba, yung nag-aalala ka lagi pag hindi maubos, hindi mabinta. Kasi wala, lugi ka na, ganun bukasan, sara na yan. Kaya ganun. Kaya kung dati, ganyan yung negosyo ko. Nag-pwesto ako sa palengke. Gulayan. Dapat, ano, gulay, prutas, karne, isda. Ako, nakakapagod kasi iniisip lagi, sana maubos kasi ano, pag hindi maubos, malugi ka na, masira na. Kaya lang ginagawa ko, pag dating na ng hapon, mga alas 4 na ng hapon, para lang ma-dispose ko lahat ng isda ng araw to, kasi kinabukasan iba na naman. Kaysa naman malugi ka, so gawin mo na lang tumpok-tumpok para lang siya ma-dispose siya, para mabalik lang yung puhunan mo. Pinagawa ko dati, 100 tumpok, 100. Naano ko na lang na mabalik lang yung puhunan ko. Pag bali wala ng tumpok, babalik lang yung puhunan mo. Kasi pag hindi mabalik yung puhunan mo, wala, lugi ka na, di ba? Sa gulay naman, ginagawa ko. Naghalo-halo ko, ginawa kong pakbit, chapsuy, yan, binalot-balot ko. Yung mga gulay na medyo, mga ilang araw na hindi na binta, ganyan ginagawa ko, chapsuy at pakbit, binalot-balot ko yan, tag 10 piso noon. Ano yung ginagawa ko sa karne, hindi ako kumukuha ng marami kasi ano, mahal ang kilo ng baboy, tapos hira lang yung bibili ng kilo-kilo kasi tipid kasi alam mo naman, Pilipino, matipid talaga yan kasi maliit lang yung masahod, maliit yung budget. So,
bibili pa konti-konti lang, panghalo lang sa gulay, di ba? Kung binibili ko lang, konti-konti lang din, mga ilang kilo, 5 kilo karne, yan, pwede nyo sa isda. Yun, isda marami, iba-iba hipon, tapos ginagawa ko, dating hapon, tinutumpok-tumpok ko yan. Yun, ito yung mga ano, yung mga, yung hindi nakaka-afford dun kasi ang mahal ng hipon, 400 ang kilo. So, yung ginagawa ko yan, tutumpok ako ng 100. 100, isang tumpok. Yun, madali lang ma-dispose. Tapos yung bangus, tinutumpok ko yan. Isang buong bangus malaki. Mabalik lang yung puhunan ko, 100. Kasi ano, hindi na pwede ibalik binta kinabukasan yan. Kasi may bago na namang isda kinabukasan. Mas presko yun. So yun, kagastos ka pa ng yelo. Tapos yung puprosin, wala na bibili nun, puprosin. Alam mo naman yung gusto nila yung presko, di ba? So, mahirap yung ganyang negosyo. Maganda yung grocery kasi hindi ka masyadong namumblema. Yung problema mo lang, pag naubos paninda mo, kagaya niyan, konti-konti na lang, bawas-bawas na. Kailangan mo na mag-refill, di ba? Kaya refill lang, ano pa lang, mag-grocery ka lang. Saka, isa pa guys, pag ang negosyo mo isda, ako, ang kati sa kamay maglinis. Malinis ng isda, kung may bibili, makati sa kamay. Tapos, pag namili ka sa palengke ng mga gulay, mga prutas, ako ang bibigat, hindi naman pwedeng ang sasakyan mo nasa labas na, service na sa labas na. Yung papasok ka sa loob ng mga palengke, yung mga ganun, maghanap ka doon ng mga mura lang, mas mura ang kilo, kasi hindi mo pwedeng bibili kang mahal. Paano mo bibinta yung mahal na, diba? Maghanap ka ng mga buyers doon na, mga stockholder doon na maramihan, mas mura ang kilo doon. Maraming stock. Sila yung direct buyer, direct supplier. Mas mura doon. Mangga, mga papaya, saging. Mas mura doon. So, maghanap ka sa mga sulok-sulok ng mga pisto na sulok-sulok. Kakargahin mo yun, bibit-bitin mo yun, dalhin mo doon sa service mo. Ay, naku, ang sakit sa balikat, ang bibigat ng mga prutas. Ang hirap ng ganun. Eh, hininto ko na. Pagod ako. Para akong binugbog ng yung 10 tao pagdating ng hapon, para akong binugbog ng 10 tao. Ay nako, nakakapagod ng ganong trabaho na akala ko madali lang yung may negosyo ko sa palengke na ng mga ganyan, akala ko madali lang. Ako, ang hirap pala. Mas maganda pa yung ganitong grocery, sa bahay ka lang. Kung walang bibili, o kung ano lang gagawin mo, pitik-pitik ka lang, pwede ka matulog. Bumili, tatawag naman yun. Kanya yung sa palengke ka na ko. Tapos na isa pa, nagbigasan din ako guys, grocery bigasan. Ang pahan ako doon sa nakuma akong pwesto, 6,000. Nabuisit ako doon sa guys, yung may-ari ng pwesto. Kasi may tindahan niya siya. Ang mahal-mahal lang doon pa ko, 6,000. Hindi kasama kuryente, tubig. Tapos, kinokontrol niya yung ibibenta ko. Hindi raw ako pwede magbenta lang meron siya. Dapat, hindi niya ako ganunin kasi siyempre nangungupahan ako sa kanya. Diba? Gusto niya, ang ibenta ko lang daw, yung wala siya. Paano ko hahanapin yung pang-upas sa pwesto? Diba? Dapat, wala siya kung ano ibibenta ko doon, basta mabinta. Kung ano-ano na, mga damit, mga dyan, basta mabinta na. Kasi para makabayad ako sa pwesto, diba? Alam siya, ay, nabuisit ako. Hindi ko tinapos yung, binawi ko yung deposit ko ng 2 months. Nabuisit ako. Diba? Di bali na lang. Nakainis ka, usapan natin. Sabi ko, magbukas ako ng dyan, sari-sari storya, pumayag siya, tapos ngayon. Ako. Kaya, nahirap talaga. Pag may kalaban ka sa negosyo ng hina. Ganito. Masaya na ako ganito, diba? Ganito lang, kahit maliit lang, at least may libangan ako, bigita ako ng piso-piso, bali-bali na diba? Ay, may mga bumibili, kulang piso, 2 piso. Okay lang, wala problema sa akin. Babalik naman yun.
Saka pag bumalik, nagbabayad naman. Nagbabayad naman sila. So, madalas, itong mga call center dyan, may opisina call center dyan sa harap doon sa unahan. Dito yan sila. So, okay sa akin. Ako, madalas yan sila papakas out. Madalas yan sila Gcash bayan. Okay lang, tinatanggap yan. Ang problema kasi, nag-withdraw din naman ako sa Gcash pag wala na ako. Lahat ng pera ko na sa Gcash na cash out po, cash out. Wala na akong kasi yun. Nasa Gcash ko na lang. Pupunta rin naman akong bangko, nag-withdraw ako para sa Gcash, para sa cash out ng Gcash. Kaya okay lang, maipon pera din yan, naiipon sa account ko, di ba? Naglalaba tayo ngayon kasi ngayon Sabado, daming labahan. Sige guys, ito lang yung tips ko sa inyo. May buntag sa lahat. Bye bye.